Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 12, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. You have no knowledge kung saan ang exact location niya dito pero nasa bansa lang. Senator Bato de la Rosa, nasa Pilipinas pa rin ayon sa kanyang abogado sa gitna ng umano'y ICC warrant of arrest. Mga galaw ni ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Amerika. Minomonitor ng DOJ sa gitna ng flood control probe. Mga tsuper at operator, humihirit ng dagdag pamasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kakaiba, climate activists, ibinandera ang trillion-dollar giant bill sa La Union para singilin ang environmental polluters. Sa showbiz, Gerald Anderson, makakasagupa si MMA fighter Mark Mugen Striegel sa finale ng Sins of the Father. At mga pambato ng bansa sa Miss Charm at Miss Cosmo 2025, handa na sa kanilang pageant sa Vietnam sa Disyembre. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iginigiit ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nasa Pilipinas pa rin ang mambabatas sa kabila ng pagiging absent niya sa sesyon nitong Martes. Sa gitna ito ng mga umugong na may warrant of arrest na laban kay de la Rosa mula sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa abogado, nangangamba ngayon ang asawa at anak ng senador. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. I have no knowledge kung saan ang exact location niya dito pero nasa bansa lang. Yan ang tiniyak ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Israelito Torion. Ngayong no-show pa rin ang senador matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa. Kahapon nakita niyo naman na in-insist niya na meron talaga siyang kopya ng warrant despite the denial of the spokesman of the ICC. Ayon kay Torion, balisa ngayon ang asawa at anak ng senador. Of course, mahal na mahal niya yung kanyang husband. So, anxious sila and they're fearful na baka gagawin kay Senator Bato de la Rosa yung pagkidnap din, pareho sa pagkidnap ni Tatay Digong. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, batay sa pakipag-usap niya sa kanyang kapatid na ombudsman, hindi sa ICC nang galing ang electronic copy ng warrant of arrest laban sa senador. Nauna nang tiniyak ng liderato ng Senado na hindi nila papayagan ang pag-aresto sa sinumang senador sa loob ng Senate premises. Pero ayon sa kampo ng mambabatas, hindi sila mapanatag dahil sa posisyon ng Malacanang. Nagpalabas ng istorya na since the crime is punishable more than 6 years, so Bato is not exempt. So since official spokesperson ang nagsabi nun, maski sa Senado pala, hindi safe si Senator Bato. Inimbestigahan si De La Rosa ng ICC sa Crimes Against Humanity kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang National Police Chief. Kung mapapatunayan ay pwedeng makulong ng hanggang 30 taon. Kinastigo na Senador Amy Marcos sa mga pahayag ukol sa pag-aresto kay De La Rosa. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Para naman kay Senate Minority Leader Senator Alan Cayetano, dapat ipaubaya ang kaso sa local courts. Hindi rin pabor si Cayetano na maging taguan ni De La Rosa ang Senado. But I think the main advice should really be to our leaders
which is have faith in the Philippine criminal justice system, have faith in our courts. Nanindigan ang kampo ni De La Rosa na hindi maaaring gamiting basihan ang Philippine Act on Crimes Against Humanitarian Law para isuko ang senador sa ICC. Gate nito riyon, walang implementing rules and regulations na itinakda ang Department of Justice at Foreign Affairs para sa pagsuko ng sinumang Pilipino sa International Tribunal. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bantay sarado. Ito ang pangako ng Department of Justice sa publiko matapos kumpirmahing lumipad na pa Estados Unidos si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin Order sa kanya. Hinikayat naman ng anti-corruption group ang pamahalaan at mga ahensya na bilisan na ang pagpapanagot sa mga nadidiin sa flood control scandal para walang makawala sa hustisya. Ang Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohano. Nag-abiso para makaalis. Yan ang pagkukumpirma ng Department of Justice hinggil sa naging galawan ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng pag-alis niya ng bansa sa kasagsagan yan ng investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Ito'y matapos naman kumpirmahin ng Bureau of Immigration Martes ng gabi na nakalabas na nga ng bansa patungong Amerika ang dating kalihim. And today, kinukumpirma po ng Department of Justice pag-alis po ni former Secretary of the DPWH, Manuel Bonoan, for the United States. So former Secretary Bonoan did advise the DOJ, but that the DOJ, considering na wala pong legal impediment to his departure, could not prevent him from leaving. Pero kambyo niya sa bisa ng Immigration Lookout labang kay Bonoan, nakamatsyag sila sa bawat galaw nito. There is real-time monitoring and reporting of all his movement. So bantay sarado po ng kagawaran ng katarungan at ng gobyerno ang bawat galaw ni Mr. Bonoan. Nasa Amerika si Bonoan para aniya sa medical procedure ng kanyang asawa. Samantala, tuloy ang anti-corruption group na trillion peso march movement sa November 30 para ipanawagan na bilis-bilisan naman ang pagpapanagot sa mga sangkot. Anila, mainam kung talagang babalik pa ng bansa sa December 17 si Bonoan, pero kung hindi, paraan na ito ng pagtakas sa hustisya. The sad part of all of this is yung nakikita natin na some people are saying wala naman mangyayari, o yan patatakasin lang or paalisin lang or wala naman mapapakulong. I think yung we have to avoid that part na meron ng apathy yung ating citizenry na wala na silang pakialam. Tiniyak naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na pinabibilis na nila ang investigasyon. Lalo pat nagsagawa sila ng command conference ngayong Miyerkules sa tanggapan ng Philippine National Police kasama rin ang Office of the Ombudsman at DPWH. We'll be briefing yung mga iba-ibang mga agencies. How can they help fast-track itong investigation? Kasi mula nang sumabot kasi ito, dapat sana lahat ng mga concerned agencies may mga kanya-kanya ng interest ba. Ang goal is to coordinate and validate yung current risks natin. Alam niyo naman, merong current risk tayo, yung priority natin, yung mga suspected ghost projects. Sa mga susunod na araw at buwan, nakatakda ang DPWH at ICI na magrekomenda pa ng mga pakakasuhan. Gayun din ang layong makapagsampa na ng formal na kaso laban sa mga sangkot. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Wala pa ring pinal na guidelines ang Independent Commission for Infrastructure para sa pagsasagawa ng inanunsyong pagla-livestream sa pagdinig ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa ICI, pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon ang estado ng alituntunin para rito. Magugunitang ngayong araw sana nakatakda ang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa ICI, pero hindi ito sumipot at humiling na ipagpaliban muna. Pero iginiit ng abogado ni Bernardo, haharap na siya sa November 17. Nananawagan si Navotas Representative Toby Tiangco sa pamahalaan na ipakansela na ang pasaporte ng dati niyang kasamahan na si Zaldico para tuluyang mapauwi ito sa Pilipinas. Giit ni Tiangco, dapat gumalaw ang administrasyon para hindi magdudang may tinatago sa likod ng hindi pag-uwi ng dating chairman ng House Appropriations. Ayon kay Tiangco, baka umano natatakot ang iba pang pwedeng sangkot dahil maaaring magturo si Zaldico.
Giit din ni Tiangco na posibleng may kinalaman si dating House Speaker Martin Romualdez sa hindi agad pag-uwi ni Ko. Ang duda ng tao sa mga nakakausap ko, baka naman talagang ayaw pauwiin si Saldi. I mean, let's say it, di ba? Ilabas na natin kung ano yung usap-usapan ng mga tao para alam na ng administrasyon. Baka kasi hindi nakakaabot sa kanya. You know, I know, anywhere I go, even when I go to the barangays, sabihin, Kong, baka naman ayaw pauwiin si Saldi kasi baka magturo. Nasa loob na muli ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan habang papalapit sa southern Taiwan. Ayon sa Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo may layong 210 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 90 kph. Kumikilos ito pasilangan, hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers kada oras. Nasa sa ilalim pa rin ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes dahil sa malalakas na hangin at ulan na nararanasan doon ngayon. Naasahan namang tatawa ang uwan sa southern Taiwan ngayong Miyerkules ng gabi. Samantala, as of November 12, umabot na sa 27 ang naitalang nasawi sa pananalasa ng naturang bagyo ayon sa Office of Civil Defense. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga evacuation centers sa iba-ibang bayan ng Negros Occidental para kumustahin ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Tino. Inikot ni VP Sara ang Himamaylan City, Binalbagan, Moises Padilla, La Castellana at La Carlota City. Matapos ang isinagawang relief operation, personal namang nagpaabot ng pakikiramay ang bise sa pamilya ng nasawi sa bagyo sa Baguio City. Magkakaloob ang China ng mahigit 141 million pesos na humanitarian aid o tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, kasama sa tulong ang $1 million o 58 million pesos na cash, 10 million yuan o katumbas ng 82 million pesos na halaga ng goods para sa mga biktima. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Beijing para sa mga naging biktima ng kalamidad. Natatanda ang tinamaan ng Super Typhoon Uwan ng malaking bahagi ng Luzon at Visayas na ikinasawi ng mahigit 20 habang nasa 232 naman ang nasawi sa pagbaha na dulot ng Bagyong Tino. Mamamahagi ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development ngayong holiday season para sa mga pamilya na matinding sinalanta ng magkakasunod na bagyo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagsisimula ng magsiuwian sa kanilang mga tahanan ang mga lumikas sa Catanduanes at Aurora, dalawa sa mga probinsyang pinakatinamaan ng bagyong Uwan. Anya, minamadali ng Pangulo ang distribusyon para makabawi ang mga pamilya bago magpasko. Target ng ahensya na maiproseso agad ang emergency cash transfer sa sandaling maisumite ng mga lokal na pamahalaan ng listahan ng mga bahay na nasira. Sa ngayon, halos 1 milyong family food packs na ang naihatid sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Tino at Uwan. Ang naging agreement namin, in 1 week's time, isasubmit ng mga pamahalang lokal ang mga listahan ng mga totally and partially damaged para agad-agad naman ma-process ng DSWD yung financial assistance. Alam natin na magkapatid yan. Food first, sabi nga ng Pangulo, pero financial assistance again, right after para yung mga pamilya makapamili ng kanilang mga kakailanganin. Gerald Anderson and Mugen in one frame. At ikabuong bakbakan na talaga ang dapat abangan sa huling 2 linggo ng isa sa mga A to Z primetime na Sins of the Father na pinagbibidahan ni Gerald Anderson. Mas lalong naging kapanapanabik ang mga aabangang eksena dahil sa pagbabahagi ni Gerald ng mga larawan kasama ang Filipino-American mixed martial artist na si Mark Mugen Strigel. Sa Instagram, makikita ang ilang kuha sa set ng naturang serye kung saan nakatakdang gumanap si Mugen bilang isang kaabang-abang na karakter sa serye. Nag-trending kamakailan si Mugen sa social media matapos ang kanyang powerful performance sa sikat na Netflix reality competition show na Physical Asia.
Susunod, mga tsuper at operator humihirit ng dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. At Philippine Eagle muling namataan sa Mount Sinaka matapos ang 2 taon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naitala ng PHIVOLCS ang isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano ilang minuto bago mag-alas 7 umaga ng Miyerkules. Batay sa time-lapse footage ng ahensya, umabot sa 2,800 na metro ang taas ng abo mula sa bunganga ng bulkan bago ito tinangay ng hangin patungong Hilagang Silangan. Gayunpaman, nananatili sa alert level 1 ang Taal Volcano, pero paalala sa publiko, iwasan pa rin pumasok sa permanent danger zone sa paligid ng main crater. Nagsagawa ng public consultation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa hiling na taas pasahe ng mga operator ng jeep at maging transport network vehicle service. Humihirit ng dagdag na pamasahe ang mga tsuper at operator dahil anila sa patuloy na pagsirit ng presyo ng krudo. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Gusto ko lang pong ay pahayag itong aking sasabihin. Dumadaing ang mga tsuper at transport operator na malaki na ang lugi nila dahil sa taas ng presyo ng langis. Partikular na ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS na hindi lang sa gasolina nahihirapan kundi sa matinding kompetisyon din. Kaya hiling nila taas pasahe na 20 pesos sa base fare. Patuloy na pagtaas din ng presyo ng mga pyesa and nabanggit mo po yung patuloy na pagdami ng mga TNCs, no? So, nangangahulugan na talagang tumataas po ang kompetisyon. Sa ngayon, 45 pesos ang base fare ng mga TNVS. Kung aaprubahan ng LTFRB ang petisyon, magiging 65 pesos na ang flag down rate nito. Ayon sa TNVS Group, taong 2022 pa sila huling nagpetisyon ng taas pasahe na 20 pesos. 5 piso lang po talaga yung nai-grant sa atin nung nakaraang 2022. Kaya sana po, agaran po na kami ulit nag-file ng petition, no, para mapunuan pa rin yung kakulangan na 15 pesos sana doon sa amin unang hiling. No? Hindi rin nagpahuli ang mga driver ng mga jeep na umihiling ng dagdag na 2 pesos sa minimum fare. Hindi may bigay, talaga masyadong mabigat para sa amin. Dahil unang-una wala namang ginagawa yung ating gobyerno na paraan para maibsan itong problemang ito ng aming mga jeepney driver at operator. Kung maaaprubahan ng petisyon, ang minimum fare sa traditional jeepney ay magiging 15 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos at 17 pesos naman mula sa 15 pesos sa modern jeepney. Tingin namin mapagbibigyan dahil unang-una petisyon pa namin that was 2023. Ngayon, pataas naman yung diesel. Inaasahang maglalabas na ng rekomendasyon ng LTFRB sa darating na weekend. From 1 to 2 years pending na po ito. So kailangan bigyan natin ng tuldok kung bibigyan natin yung pagtaas pamasahe o hindi. As to when that will come out, syempre pag-aaralan rin naman ng aming mga boss yan, di ba? Kung anong impact to the general public as a whole. Ani ni Mendoza, sisikapin nilang maging patas sa mga commuter at sa mga operator at driver. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan ng hanggang 60% ang problema sa baha sa Metro Manila kapag naayos ang pagdiclog at desilting ng mga estero at drainage systems. Inihayag ito ng Pangulo kasabay ng paglulunsad ng O-Plan kontra Baha, Greater Metro Manila sa Balihatar Creek sa Parañaque City. Anya malaki ang papel ng siltation at basura sa pagkakaroon ng pagbabaha. Kaya nararapat lang na tuloy-tuloy na linisin at palalimin ang mga estero at spillway sa pamamagitan ng regular na maintenance ng DPWH. Sa ilalim ng programa, regular na lilinisin ang mahigit 142 kilometers
linis ng mga ilog at estero at 333 kilometro ng mga drainage system sa Kamaynilaan. Napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado nang mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura. Babawiin umano ng ilang humarap na testigos sa Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang mga testimonya ukol sa flood control anomalies. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Anya, may ilan umano kasing ginigipit ang mga testigo, kabilang ang surprise witness noon na si Orly Guteza na nagpakilalang dating security consultant ni resigned Congressman Zaldico. Siya ang nagsiwalat na dinadalhan umano nila si Ko at si dating House Speaker Martin Romualdez ng mali-maletang pera. Laman ang bilyong-bilyong pisong halaga ng bahagi ng flood control kickback. Samantala, sinabi rin ng senadora na hindi na dadalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Biyernes ang pinsan niyang si Romualdez dahil hindi na rin daw umano siya magiging state witness. Isa yan na biglang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Inilabas na ng Bureau of Customs ang listahan ng mga luxury cars na nakuha mula sa pamilya Diskaya. Kabilang sa mga isusubasta ng Customs ang Rolls-Royce Cullinan 2023 na binili umano ni Sarah dahil sa kasama nitong magandang payong. Andyan din ang Lincoln Navigator L 2021, Bentley Bentayga 2022 at Mercedes-Benz G63 AMG 2022 model. Kasama rin ang Toyota Sequoia 2023, isang Mercedes-Benz G500 at Toyota Tundra 2022 model. Samantala, ibinunyag din ng Customs na gumamit ng malawakang modus ang mga kontratistang sina Sara at Curly Diskaya para ipuslit ang mga mamahaling sasakyan nila sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, pumasok ang mga luxury car tulad ng Bugatti sa mga port tulad ng Batangas nang walang tamang import entry at certificate of payment. Dagdag niya, manipulado rin ang mga X-ray image ng cargo para magmukhang mababa ang halaga at makalusot sa buwis. Kinumpirma kamakailan ni Nepomuceno na may mga tiwaling opisyal sa Customs na kasabwat sa modus sa mga port ng Cebu, Davao at Batangas. Habang sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na may operasyon ng isang sindikato sa loob mismo ng BOC. Magugunitang nag-viral ang mga kotse ng mga Diskaya matapos magkaroon ng special interview sa broadcaster na si Julius Babaw. Gaganapin po sa mga bibili, gaganapin po ang auction sa November 20 sa tanggapan ng Customs sa Maynila. Yung Bugatti, for example, before, ang sasakyan, literally, we suspect that pumasok, for example, sa Batangas Port. Okay. And then the import entry doon naka-lodge yan through, of course, through the IT system. Although later on, mabubura yan. That's the modus that we found out. And then the certificate of payment, supposed to be, if it's Batangas, dapat doon din literally yung form. Okay. But the form was purchased from the port of Davao. So may scheme talaga, ma'am. Narito naman ang mga balita tungkol sa Kamara. Sinampahan ni PNP CIDG Captain Aaron Blanco ang kontrobersyal na Cavite Representative Kiko Barzaga alias Congressman Miao ng reklamong sedisyon at rebelyon. Mismong si Barzaga ang nagbahagi online ng natanggap na supina, sabay muling binanatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanda ang nagtawag ng anti-Marcos rally si Barzaga sa labas ng Forbes Park, Makati noong nakaraang buwan. Samantala, formal nang ipinroklama ng Commission on Elections bilang bagong kinatawan ng Ako Bicol Party List si Attorney Jan Chan, kapalit ng nagbitiw na first nominee na si Zaldico. Alinsunod sa Party List System Act, si Chan na magtutuloy ng termino sa Kamara ng naturang partido matapos ngang hindi na magpakita si Ko sa bansa dahil sa kinasasangkutang issue sa flood control.
At muli namang binuhay ng National Unity Party ang usaping pag-aamyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention o CONCON para nila maiwasto ang mga klarifikasyon sa nakalilitong mga detalye. Sa ilalim ng CONCON na nais gawin ng NUP sa Mayo 2026, maghahalal ang mga botante ng mga delegado na siyang susulat ng mga panukalang pagbabago sa saligang batas at saka naman pagbobotohan sa isang plebisito. Sa isang pambihirang pagkakataon, muling namataan ang Philippine Eagle sa Mount Sinaca sa Cotabato matapos ang isinagawang semestral monitoring noong November 4 hanggang 7. Namasdan ang majestic na agila na lumilipad sa palibot ng kagubatan. Isang senyales ng pagbabalik nito matapos hindi maiulat ang presensya nito sa nakalipas na 2 taon. Ayon sa mga eksperto, posibleng nagpalipat-lipat ito ng lugar dahil sa pagbabago ng panahon, kakulangan ng pagkain at paglalakbay para maghanap ng sariling teritoryo. Ang Philippine Eagle na itinuturing na pambansang ibon at isa sa pinaka-pambihira sa buong mundo ay nananatiling critically endangered dahil po yan sa patuloy na pagkawasak ng kagubatan at iligal na pangangaso. Literal na higanteng bill ang inilatag ng environmental group na Greenpeace sa baybayin ng San Juan, La Union na siyang nasalanta ng nagdaang super bagyong Uwan. Kita nga sa napakalaking bill ang listahan ng $5 trillion o katumbas ng 290 trillion pesos na ayon sa grupo ay ang estimated na pinsala sa ekonomiya na iniwan ng climate polluters worldwide sa huling 10 taon. Git ng grupo ang mga bansa tulad ng Pilipinas na siyang number 1 sa World Risk Index ng mga pinakalantad sa banta ng climate crisis ang siyang nagbabayad sa epekto nito. Kaya marapat lang na singilin ng climate polluters na pinangungunahan nila ng 5 pinakamalalaking oil at gas companies. Nagbahagi rin ang grupo ng signature campaign para ipanawagan kay Pangulong Marcos na ipasa ang klima o Climate Accountability Bill. Sa aming pagbabalik, beauty queens na representative ng bansa sa Miss Charm at Miss Cosmo, handa na sa kanilang laban sa Vietnam. At Kumukyusi Kutitap, munisipyo ng Quezon City, pinailawan na, Christmas on display at sangge, binuksan na rin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Laban Pilipinas hanggang sa huling hirit ng 2025. Yan ang sigaw ngayon ng mga naggagandahang Pinay Beauty Queen title holders na naghahanda sa kani-kanilang laban sa international competition bago matapos ang taon. Gaano nga ba sila kapreparado? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Finally, this really is it! Sunod-sunod na nga ang send-off ceremonies ng mga kandidatang representative ng Pilipinas na lalaban sa international stage. Ilan pa sa mga nakatakdang makipagbardagulan abroad sa mundo ng beauty pageant sina Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez at Miss Charm Philippines 2025 Cyril Payumo. Sa naturang event na ginanap sa Estancia Mall sa Pasig City, humarap sa members of the press and media ang mga palabang kandidata at ibinahagi ang ilan nilang preparasyon para sa nalalapit na laban sa prestihiyosong pageant. To stay focused, kasi for sure, the pressure is always there. But once it gets into you, I think all of the preparations that you have prepared and made, it will give you win. I really prepared for this for how many months, so I really don't want to go there to get down, being distracted. So, focus lang. Para naman kay Cyril na matagal nang hinintay ang pagkakataon para ilaban ang Pilipinas sa Miss Charm. Very excited that I think this is also the right time for me because I can really say that I'm so much prepared in all aspects.
and knowing that I have the right people by my side, I'm 100% ready. I've been waiting for this to happen. Ayon pa kay Cyrene, nakadagdag confident nga raw para sa kanya ang pagkakadelayed ng competition na hinintay niya ng mahigit 1 taon. I'm very thankful na nangyari yun because I've grown so much as a woman and I became even better. I gained so much confidence now and I know my goal and I know I have a purpose and I know God has a reason why it was delayed. But I think this is really the right time for me to be able to represent our country well. Nagpahayag naman ang dalawang queen ng pasasalamat at suporta sa publiko. Thank you to all my fellow Filipinos for supporting me and I know for sure you will continue to support us. Maraming pong salamat sa mga efforts niyo to support us, to love us, and yeah, malapit na po and I hope you still gonna support us, me and Chelsea and Michael's journey. Thank you. Gaganapin ang Miss Charm 2025 sa December 13, habang December 20 naman ang Miss Cosmo 2025, both hosted by Vietnam. Good luck, Filipina Queens, and bring home the powerful crown. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kumukyusi-kutitap, ramdam na nga ang maagang simoy ng Pasko sa malaking bahagi ng lungsod Quezon. Matapos ang simultaneous lighting ceremony ng Quezon City Hall at katabing Quezon City Memorial Circle. Sabay-sabay na pinailawan ang Golden Christmas Tree at mga dekorasyon at palamuti sa mga gusali at grounds ng munisipyo. Formal na ring binuksan ang Christmas on display at Christmas tiangge doon para ma-enjoy habang papalapit ang Pasko. Pinangunahan ng Quezon City local government officials ang seremonya na handog hindi lamang para sa mga residente ng Quezon City kundi maging sa mga bibisita sa lungsod. Tara na! Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa environmentalist na si Robert Swan. Ang sabi niya, ang pinakamatinding banta sa ating planeta ay ang paniniwalang may iba pang sasagip dito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Patuloy na magniningning sa gitna ng dilim sa sunod-sunod na Christmas tree lighting sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Mayroon na lang tayong 43 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.